Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. Are you aware, Colonel Espinido, na meron chaplain service sa PNP? Yes, Your Honors. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes. Ang laking kulang, Your Honors, when in fact I have a picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang 10 Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang 10 Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, doon pa, lawbreaker na ang pulis. But iniba na ang 10 Commandments na binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17. Specific yun from 1 to 4, love your God. From 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So doon nag-umpisa na. Nasa loob pa, may violation na, disobedient of the law. Ang kapulisan natin. Sa Pro 8, Your Honor, I can see to that. In Tagalog translation, may mga sundalo ring nagtanong sa kanya, kami naman po, ano ang dapat naming gawin? At sinagot niya sila, huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontinto kayo sa mga sahod ninyo. Magandang hapon po sa lahat. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal o isang totoong pulis. Hindi naman nagmamayabang mga kasama ko. Ang problema sa atin, kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro, nagpapasip-sip. Saan tayo magpunta ang pulis? In Hebrews 13, verses 5 to 6, nagsasabi dito, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? And lastly, in Matthew chapter 12, verse 30, clear word version, Jesus said, if you are not with me in my work, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat, ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. To God be all the glory. I have manifested this before. Kung ano yung mga sinasabi mo, kasi nakikita ko sa pagsasalita mo at saka sa yung facial expression mo. Yung pananampalataya mo sa Panginoon nating Diyos ang nagtulak sa iyo para maging matapang. Yes or no? Yes, Your Honor.